panahon, mayroong isang lobo. Nakatira ang lobo malapit sa isang bukirin at araw-araw, tinitignan ng lobo ang bukirin na ito. Tamad itong lobo na ito na mangaso kaya hindi ito lumalayo sa bukirin. May pagkamangmang ang mga tupa. Sinusundan nila kahit sino. Sinusundan nila ang mambubukid, ang anak nito, ang aso nila, at kapag sila ay mag-isa, sinusundan nila ang isa't isa. Nakita ito ng lobo sa distansya at sinabing, "Haha! Mga mangmang na tupa na susundan kahit sino lamang." Isang araw, pumunta ang lobo sa bukirin. Ginusto niyang sundan siya ng isang tupa para kainin nito. "Sundan mo ko, tupa!" sabi nito. Ngunit hindi ganon kamangmang ang mga tupa na ito. Sumigaw ang mga tupa ng "Ba! Ba!" Hindi ganon kalayo ang mambubukid at tumakbo ito para protektahan ng mga ito. Nakita ng lobo ang mambubukid at tumakbo ito papalayo. Kinabukasan, nagkaroon ng ideya ang lobo. Hindi nila susundan ng lobo, ngunit susunod sila sa isang inosenteng tupa. Kaya pumunta ang lobo sa bukirin. Tahimik niyang inatake ang isang tupa at tumakbo ito. Kinain niya ang karne ng tupa at tinira ang balat ng tupa. Ginamit niya ang balat ng tupa para magbalat kayo. Ngayon, mukha na siyang tupa. Kinabukasan, pumunta ang lobo sa bukirin. "Kamusta ka, kapwa kong tupa? Tara at maging magkaibigan tayo," sabi niya. Ngayon naman ay hindi natakot ang mga ito. Hindi siya mukhang lobo. Tahimik lang nilang sinundan ang lobo. Nagkataon lamang na espesyal ang araw na iyon para sa bukirin. Kaya lumabas ang mambubukid para pumatay ng isang tupa para sa selebrasyon. Kaya naghanap ng tupa ang mambubukid. Nang ito ay nakarating, nakakita siya ng tupa. Pinuntahan niya ang pinakamalaki at pinakamatabang tupa. Ang pinakamalaking tupa ay ang lobong nagbabalat kayo. Sa eksaktong pagkakataon, binuelo ng mangbubukid ang kanyang palakol at whoosh! Bumaba ang palakol at napatay niya ang lobo. Natapos ng bigla ang masamang plano ng lobo at naging ligtas ang mga tupa. Ayun na ang katapusan ng tamad na lobo. Minsan, ang pinakamadaling paraan ay nagbibigay perwisyo pa kaysa sa pakinabang. Si Haring George ang hari ng mga palakang nakatira sa balon. Ngunit hindi niya magawang makisalamuha sa kanyang mga kamag-anak dahil sa madalas na hindi magandang pagtrato ng mga ito sa kanya. Isang araw, kinausap niya ang kanyang asawa at sinabing, "Ano ang karapatan nilang tratuhin ako ng ganito? Ako ang kanilang hari. Dapat lang naturuan ko sila ng leksyon." Sinabihan siya ng kanyang asawa na siya'y dapat mag-ingat kung ayaw nang mapahamak. Ngunit ito ay hindi pinakinggan ni Haring George at siya ay tumalon patungo sa tubig. Nang maupo ang hari sa tabi ng tubig, nakita niya ang ahas na sigayan na pumasok sa kanyang lungga. Kaya naman nakaisip si Haring George ng ideya. Iimbitahan niya ang ahas sa kanilang tahanan at uutusan itong kainin ang lahat ng kanyang mga kamag-anak. "Kay, lumabas ka rito at tayo ay mag-usap." Narinig ni Kay ang boses na tumatawag sa kanya, ngunit hindi niya alam kung kaninong boses ito. Siguradong hindi ito kaibigan dahil wala naman siya ni isang kaibigan man lamang. "Ako si Haring George, ang hari ng mga palaka. Nais kong makipagkaibigan sa iyo." Nagulat si Kay at nagtaka, kaya naman siya ay lumabas na. "Imposible. Paano tayo magiging magkaibigan kung tayo likas na magkaaway? Alam kong likas tayong magkaaway, pero kailangan ko ang tulong mo. Nais kong kainin mo ang lahat ng mga kaaway ko." "Sinong mga kaaway?" "Ang mga kamag-anak ko.
Nakatira sila sa balon kung saan ako nakatira at dahil hindi nila ako nirerespeto, naging kaaway ko sila. Nakatira ka sa balon? Paano ako makakapasok? At kung makapasok man ako, saan ako uupo habang tinatapos ko ang mga kaaway mo? Walang kwenta ang usapan na ito. Umalis ka na, palaka. Sandali, kaibigan. Ituturo ko sa iyo kung paano ka makakapasok sa balon. Ituturo ko rin sa iyo ang komportabling butas kung saan ka pwedeng magpahinga. Pakiusap, tulungan mo ako. Napaisip si Kai sandali. Tumatanda na siya at hindi niya na kayang humabol ng daga para kainin. Ang alok ng palaka ay nakatutukso at madali lamang kaya naman siya ay nagdesisyon na. Haring George, nakapagdesisyon na akong sumama sa iyo. Ituro mo sa akin ang daan at susunod kita. Salamat kaibigan, pero ipapaalala ko lang. Huwag mong idadamay ang sarili kong pamilya. Kainin mo lang ang mga sasabihin kong dapat mong kainin. Magkaibigan na tayo, Haring George. Hindi ko gagalawin ang pamilya mo. Tara na at huwag na tayo mag-aksaya pa ng panahon. Nang makarating sila sa balon, itinuro ni Haring George ang butas sa ibaba nito. Sinabi niya sa ahas na magtago muna roon habang hinihintay ang pagdating ng kanyang mga kamag-anak. Makalipas ang ilang oras, lahat ng mga kamag-anak ng hari ay nagtalunan na sa paligid ng balon. Yan ang mga palakang umalipos sa akin. Kunin mo sila at kainin ngayon din. Isa-isang kinain ng ahas ang mga kaaway ng Haring Palaka. Kaya naman, tuwang-tuwa si Haring George. Kapag wala na si Haring George, kakain pa ako ng isa o dalawang mabait na palaka. Kinain ko na ang mga kaaway mo, Haring George. Magaling! Ngayon, maaari ka nang bumalik sa lungga na pinanggalingan mo, kaibigan. Bumalik sa lungga ko? Nagpipiro ka ba? Siguradong may ibang ahas nang nakatira doon mula nang umalis ako. Hindi, kaibigan. Kailangan kong manatili rito. At dahil inalis mo ko sa lungga ko, tungkulin mo nang pakainin ako mula ngayon. Bigyan mo ko ng isang palaka kada oras, mula sa mga kaibigan mo o sa sarili mong pamilya. Kung hindi, kakainin ko kayong lahat. Ano ba itong nagawa ko? Bakit ko ba siya dinala rito? Wala na akong takas ngayon. Mula noon, binigyan ng hari si Kai ng palaka araw-araw. Pero hindi pa tumigil si Kai. Sa tuwing hindi nakatingin ng hari, kinakain din niya ang iba pang mga palaka. Isang araw, ang palakang kinain ni Kai ay ang anak ng hari, at nakita ito ni Haring George. Wag yan kaibigan, anak ko ang isang yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang mga luha ni Haring George ay wala nang magagawa para mabalik ang kanyang anak. Para saan pa ang pag-iyak mo? Sino na ang tutulong sa'yo? Ikaw ang may gusto nito. Kailangan mong makatakas at isipin mo kung paano mo mapapatay si Kai. Lumipas ang mga araw, ngunit wala pa ring plano si Haring George. At ubos na ang lahat ng mga palaka. Nag-iisa na lamang siya. Nagugutom ako, Haring George. Humanap ka ng pwede kong makain. Tungkulin mo yun. Ito na ang pagkakataon kong makatakas. Kaibigan, habang ako ay nabubuhay, hinding-hindi ka magugutom. Hayaan mo akong makalabas at dadalhan kita ng palaka galing sa kabilang balon. Itinuturing na kitang kapatid. Kung tutuparin mo ang pangako mo, magmula ngayon ay ituturing na kitang ama. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng palaka at siya ay tumakas na sa balon. Kailangan kong humanap ng isa pang balon na pwede kong tirhan. Samantala, nauwi sa wala ang paghihintay ng ahas sa pagbabalik ni Haring George. Hindi ko dapat siya pinayagan. Talo na ako ngayon. Makalipas ang ilang araw, nakakita si Kai ng isang butiki na nakatira sa kaparehong balon. Ginang,
Dati kayong magkaibigan ni Haring George. Pakihanap siya at pakisabing bumalik na agad. Hindi baling wala siyang dalang pagkain. Sabihin mo sa kanya na hindi ko siya sasaktan, na hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Matapos ang paghahanap sa mga katabing balon, nahanap ng butiki ang Haring Palaka. Haring George, ano ang ginagawa mo rito? Ang iyong kaibigan na si Kaya ay naghihintay sa'yo. Nangako siyang hindi ka niya sasaktan, kaya umuwi ka na. Ang isang patay gutom ay hindi dapat pagkatiwalaan. Natuto na ako. Hindi ko dapat tinalikuran ng aking pamilya at kumampi sa kaaway. Hindi niya na ako makikita kailanman. Mga bata, natutunan natin na kahit anong mangyari ay hindi dapat tayo maging parte ng anumang masamang gawain.